Mga kaibigan, welcome back. Ito po yung napakainit na balita natin. Si Boban nakat sa CBA. Ngayon, ang CBA nag-post ng sablay about kay Boban, kaya binura nila. Makikita niyo yan. At ito, yung sentro ng New Zealand na makakalaban ng Gilas, mukhang serious ang injury nito, kaya pinalitan ng kanyang team sa NBL. At yung Phil-Am na Remy Martin, titignan ang Japan B-League. Simulan po natin sa Gilas, Pilipinas. Wala na pong isang buwan ang laban natin sa New Zealand. Injured pa ang ating starting center na si Kyle Soto. At ngayon, bibigyan ko po kayo ng napakainit na update sa ating mga kalaban ng New Zealand. Yung starting center din po nila mga kaibigan na si Tyrell Harrison na pinakamatangkad sa lineup ng New Zealand. Lumalaki po ang tsansa na hindi ito makakalaro sa laban sa Gilas. Kasi mukhang serious po ang natamo nito kaibigan. Kasi January 8 pa ito na injured, tinamaan sa ulo, concussion. At ngayon, pinalitan na po siya ng kanyang NBL team. Yes po mga kaibigan, kumuha na ng replacement para dito kay Harrison na ayon sa Australian NBL media na si Randall, tingin daw po niya out na ito sa NBL season nang dahil nga dito sa bad concussion. Pag hindi po ito nakalaro ay maglalaban ng Gilas at New Zealand nang wala ang kanilang parehong starting center. So ngayon, punta na po tayo sa isang fill-out. Proud Pinoy po ito mga kaibigan, si Remy Martin. Tingin ko po ay ito ay free agent ngayon, kaya tinanong ko po siya mismo sa kanyang Instagram. Nag-comment ako dun sa post niya na kung maglalaro ba siya si Japan B-League. Kasi ang agent po niya ay Japanese, si Darren Matsuraba, and yung kanyang best friend na si Kei Clark ay andito si Japan B-League. Ito yung conversation naming dalawa mga kaibigan. Nasabi ko na andito si Kei Clark at si Kyle Soto. Ang sagot niya sa akin ay, sige, titingnan ko bro. Take note mga kaibigan, posibleng makalaro dito sa Japan B-League si Remy bilang world import at hindi po Asian import kasi hindi po siya naggilas. Kasi yun ang requirements dito, kailangan naglaro ka sa national team. Ngayon, punta na po tayo sa napakainit na topic na ito. Boban Marjanovic sa CBA. Ilang linggo pa lang ito dito sa China, 2 to 3 weeks pa lang ata, pero kanselado na ang kanyang kontrata. Ang average po niya dito sa CBA ay 4.8 points, 5 rebound in almost 12 minutes lang na playing time. Kung titingnan po natin yung stats talaga, ay masasabi natin not bad. Pero ito yung gusto kong malaman po ninyo. In-announce din po ito ng mismong CBA at China Hoops sa kanilang Instagram account. Pero nagulat ako nang biglang wala na ito sa post nila. So binura talaga nila mga kaibigan. Sa China Hoops o sa CBA, hindi ko na makita. Buti na lang na screenshot ko po kaibigan. Ito, tignan niyo pong mabuti. January 25 po ngayon. Ito, January 23 ko siya na screenshot. Boban Marjanovic out! So bakit kaya nila ito binura kaibigan? Ang sagot po ay ito yung caption. Even Boban can't survive in CBA. Minention pa talaga nila si Boban. Sablay talaga mga kaibigan yung post nila na ano talaga rito si Boban mga kaibigan kasi NBA player ka tas hindi ka nakasurvive sa CBA. At ang follow-up news ko about dito, si Boban po ay out na sa roster sa final 12 ng team. May pumalit na po sa kanya na import pero tuloy po yung sahod niya at kontrata dito. Kasama pa siya sa practice ng team at pwedeng i-activate ng team as import. Parang naging backup or practice player si Boban ngayon sa CBA. So yan mga kaibigan, ang balita po natin. Ano ang opinion nyo about dito, especially dito kay Boban na ipinost ng CBA pero binura? Mga kaibigan, batiin ko po pala si Ruel Basadre, De Castro family ng Dasmariñas, Cavite, Alan from Manila, Robert Yercayo, Aljun, Kasipa TV, Jake the Great, Inspire Love ng Kuwait, Lisel Lotarino, PJ Manso, Wilson Custodio, Kamikaze, Edward, Super Ninja at Ian Cortel. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo.